is Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Naghain ng mosyon ang minorya sa Senado para simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod na mga batikos na tila dinedelay umano ito. May mga hiwalay ring mungkahi ang isa namang majority senator na bawasan ang articles of impeachment at ikasa ang paglilitis sa loob ng 19 na araw lamang. Mula sa Senado, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav. Mel Emil, nagsasalita pa rin hanggang ngayon si Senate President Chis Escudero sa plenaryo ng Senado para talakayin yung ibang mga issue nga na ni-raise nung kanyang mga kasamang senador dito. Kabilang na rito ay yung sinasabi na inupuan ng Kamara ng 2 buwan ng impeachment complaint pagkatapos ay ngayon mamadaliin ang Senado. Ang sabi niya ay patunay lang ito na mahabang usapin talaga ang impeachment dahil sa ngayon ay halos 2.5 oras na ang diskusyon. Pero bago nito, opisyal nang naghain ng mosyon ang Senate Minority Bloc sa sesyon ng Senado para simula ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, matindi na ang batiko sa Senado dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila sinisimulan ang articles of impeachment laban kay VP Sara na ipinadala ng Kamara noong February 5. Kabilang sa mosyon ni Pimentel na una, suspendihin ang legislative business ng Senado. Pangalawa, mag-convene na ngayon na bilang impeachment court. Pangatlo, manumpa ang Senate President bilang presiding officer ng impeachment court. Pang-apat, manumpa ang ibang senator judges. Panglima, talakayin ng impeachment court ang kaso laban kay VP Sara at gumawa na ng trial calendar. Pang-anim, ipatawag ang prosecution panel bukas alas 2 ng hapon para basahin ang articles of impeachment. At pang-pito, isyuhan ng writ of summons ang bise. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, napilitan silang gawin ito dahil 3 araw na sesyon na lang ang natitira sa 19th Congress. Nanindigan naman si Senate President Chis Escudero na dapat ipresenta muna ng House prosecutors ang articles of impeachment para gumulong ang proseso. Sabi ni Senador Bato de la Rosa, nakaalyado ng mga Duterte, susunod siya kung anong schedule ang aprubahan ng liderato ng Senado. Ang importante ay mag-umpisa na ang trial proceedings kasi yan ang utos ng ating konstitusyon. Mr. President, my dear colleagues, any further delay not only undermines the explicit mandate of the Constitution and our rules, it risks eroding public trust in the Senate's capacity and capability to uphold the accountability of public officers and the rule of law. Not only do many believe that the Senate is heading to a no-trial scenario, I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment. We've dragged our feet for several months, and then suddenly we tell the Filipino public that we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land within a period of 3 days. What insanity is this? If we give the ruling today, whether ano ba talagang gusto natin, today or Wednesday, I support you, Mr. President, kung anong gusto natin schedule. Sana mapag-usapan natin ngayon. Hindi ako abogado, pero ako ay isang Pilipino na gusto sana na hindi na tayo magkakagulo sa Pilipinas. Nauna nang iminungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na gawin ng impeachment trial mula June 11 to 30 at hatulan si VP Sara sa June 30 na huling araw ng 19th Congress. Pabor dito si Senador Mig Zubiri para raw hindi na makwestiyon kung legal bang tumawid ang impeachment complaint sa 20th Congress. Pero tingin ni Hontiveros, masyadong maigsi kung 19 na araw lang ang impeachment trial. Sa mga simpleng civil cases nga raw, 30 araw ang inilalaan ng korte. Ito pang napakahalagang proseso ng impeachment. Sabi naman ni Senate President Escudero, kailangang desisyonan ng buong impeachment court ang magiging schedule nila. Nasa prosekusyon na rin daw o sa kampo ni VP Sara kung gusto nilang kontian ang articles of impeachment para mapabilis ang trial. Paglilinaw naman ng leader ng Senado, wala silang intensyon na patayin ang impeachment ng bise.
Paano ba at bakit ba naging objective na paikliin, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig, ang nasasakdal at ang prosecution, na mabigyan sila ng sapat na panahon na ipresenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ang pagpapasya ng mga senator judges. Hindi ko gusto si VP Sara pero hindi rin ako galit sa kanya. I am performing and doing my role the best way I see fit without any fear or bias in favor or against anyone. Sabi nila, napakabilis yung 19 days. Si President Trump na-impeach 5 days. Si President Clinton, maigsidin po yun. So, ibig ko sabihin, Mr. President, we can still start the impeachment process, but I stick to the constitutional precept that we cannot carry over. Emil, hanggang ngayon hindi pa rin nadedesisyonan sa plenaryo ng Senado kung i-convene na ba nga ngayon ang impeachment court o sa Wednesday o bukas. Pero kani-kanina lamang ay naghain ng resolusyon si Senador Robin Padilla para ibasura ang impeachment complaint kay VP Sara. Sa Senate Resolution number 1371, sinabi dito na mag-a-adjourn sine die ang Kongreso sa June 13 at dahil dito ay considered na tapos na at hindi na pwede pang gawin yung ibang mga procedures dito, kabilang na yung impeachment. Dahil daw hindi matatapos ng 19th Congress ang magiging impeachment trial, ay dapat na ikonsidera na itong terminated. Emil? Maraming salamat, Mav Gonzales. Kinalampag naman ang iba't ibang grupo ang Senado para ipanangwagan ang agad na pag-umpisa sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mensahe pa ng isang tatayong prosecutor sa Senate President, itigil ang anyay, mga palusot. Nakatutok si Maki Pulido. Itigil na ang pagtiteka-teka sa impeachment at agad-agad na itong simulan. Ang paulit-ulit na mensahe ng iba't ibang grupo tulad ng Tindig Pilipinas sa tapat ng gate ng Senate building kaninang umaga. There are moments in history when you stop the transactional politics and you actually stand on the Constitution and principle. And this is one of those times. Ang gusto po natin now na simulan yung impeachment. Itigil na rin daw ang mga palusot, sabi ni ML Party List Representative-elect Laila De Lima kay Senate President Cheese Escudero. Wala naman daw makakapigil na batas kung itawid ang impeachment trial hanggang 20th Congress. Pwede yung mga preliminaries na yon, pwedeng gawin before the onset of the next Congress hanggang June 30. Pero no impediment at all, legal or constitutional, para hindi ito pwedeng tumawid sa next Congress. Tinawag naman ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na isang kasalanan ng pagpapaliban o pagkansela sa impeachment trial. Kasalanan daw ito dahil pinipigilang lumabas ang katotohanan. Kaya nga raw, ang kalaban ng katotohanan ay tinatawag na Prince of Lies o Prinsipe ng Kasinungalingan. Kasalanan din ito dahil ninanakawan ng taong bayan ng pagkakataon na malaman ang katotohanan. Grave sin of omission, ayon kay Archbishop Villegas, ang hindi hanapin ng katotohanan forthwith o sa lalong madaling panahon, lalo na kung ito ay nasa iyong kapangyarihan. Katamaran daw yan at kapabayaan. Kasuklam-suklam daw kung makakansela ang impeachment trial nang hindi man lang ito nasisimulan. Isa raw itong kasalanan laban sa hustisya. Pinaalalahanan naman ng Ateneo School of Government ang Senado na ang impeachment ay sacred duty na nakasaad sa saligang batas. Mekanismo raw ito para manatiling tapat sa kanilang tungkulin ang mga opisyal ng bansa. Kaya dapat daw simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Handa naman ang defense team ni Vice President Sara Duterte sakaling magpasya ang Senado na ituloy ang impeachment trial. Pero binigyan din ng defense team ang kanilang pananaw na may constitutional infirmity o kahinaan sa konstitusyon ang pagpapagulong ng impeachment process laban sa bise. Anila, hindi dapat ginagamit ang impeachment process na sandata upang gipitin, patahimikin o alisin ang mga kalaban sa politika. Isaan nila itong mekanismong itinakda ng saligang batas at hindi isang political tool. Ayon sa Office of the Vice President, nasa Kuala Lumpur, Malaysia ngayon si Duterte at doon daw niya gugunitain ang Araw ng Kalayaan sa Huwebes, June 12, isang araw bago niya na ipresenta sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa bise.
Sa ibang balita, libu-libong individual ang apektado ng mga pagbaha sa iba't ibang panig ng bansa. Dahil yan sa ilang araw ng pag-ulan, dahil sa low pressure area na pinalalakas ng habagat. Nakatutok si Darlene Kai. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, rumagasa ang baha na may kasamang putik at mga bato sa kalsadang ito sa Maco, Davao de Oro nitong Biyernes ng gabi. Kusog na pagbalik ang ulan. Pahirapan ang pagdaan ng mga motorista dahil bukod sa kumagat na ang dilim, sumabay pa ang malakas na agos ng baha sa kanilang biyahe. Nagpatuloy ang buhos ng ulan kaya lalo pang lumakas ang daloy ng tubig at pinasok na rin ng baha ang ilang bahay. Sapa nga murag karsada ni. Oh. Bumangga naman ang isang pickup sa isang puno sa Banggi, Ilocos Norte. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nawala ng control sa manibela ang driver dahil sa madulas na kalsada kasunod ng mga pag-ulan. 3 ang sugatan pero nadala agad sa ospital at nasa maayos na umanong kalagayan. Sa Lawag City, tanaw ang pagliwanag ng kalangitan dahil sa mayat-mayang pagkidlat. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon na ilang araw nang nararanasan sa iba't ibang panig ng bansa ay dahil sa low pressure area at ang pinalakas nitong habagat. Ayon sa DSWD o Department of Social Welfare and Development, libo-libo ang apektado ng mga pagbaha kabilang ang mahigit 8,000 individual sa Bulacan. Kasama rin sa napuruhan ng pagbaha ang Zamboanga City kung saan lagpas 4,000 individual ang apektado. Mahigit 2,000 umano rito inilika sa evacuation centers. Sa aming pinakahuling tala, yung mga pamilyang apektado ng habagat ay nabigyan na po ng mga family food packs and other non-food items. Ang halaga po ng naipaabot na natin na tulong ay nagkakahalaga ng mahigit 549,000 pesos. At ang iyang bilang na yan ay inaasahan natin na lumaki pa sapagkat nagpapatuloy pa rin ang koordinasyon ng DSWD sa mga local government units. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Hinihinalang galing sa Golden Triangle ng Southeast Asia ang mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng syabong natagpuang palutang-lutang sa dagat sa iba't ibang bahagi ng Luzon. May shabu ring natagpuan sa isang package mula sa Amerika. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nakalagay sa mga maliliit na kahon at idineklarang various goods pero nang buksan, shabu pala. Ito ang nadiskubre ng PDEA nang buksan ang package na ito na ipinadala sa pamamagitan ng isang forwarding company. Various goods lang ang nakalagay. So it's very broad. Unlike yung mga iba na nakakonceal sa coffee maker, mga equipment. Nagpositibo rin daw sa isinagawang field testing ang mga shabu na aabot sa 816 million pesos ang halaga at galing Amerika. Ayon sa PDEA, nakapangalan sa magkakaibang consignee sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang package. Mukhang dito yan eh. Kaya we are now investigating yung mga consignees. Kasi usually fake names naman ang ginagamit yan eh. As to the group, we're still looking into it. Patuloy rin ang investigasyon ng PDEA sa mga nakuhang drogang palutang-lutang sa dagat. Sa loob ng 3 araw, mula June 5 hanggang 8, umaabot na sa 1,013 kilos ang nakukuha nilang shabu sa coastal areas ng Pangasinan at Santa Cruz, Ilocos Sur. Katumbas yan ng 6.88 billion pesos. Are there more? Are we expecting more? We are still scouring the area kung meron pang natira. So hopefully may mga recover pa tayo. Bago nito, may nakita rin nasa 1.2 bilyong pisong halaga ng floating shabu sa dagat sa Zambales noong May 29. Paniwala ng PDEA, galing yan sa tinatawag na Golden Triangle sa Southeast Asia. Ito yung boundaries of Myanmar, Thailand, and Laos. Diyan kasi yung mga malaki ang production ng shabu. Isang transnational drug syndicate daw ang nasa likod sa mga na-recover na nakalutang na mga shabu. Pero hindi na muna nagbigay ng detalyang PDEA. Pero malaking grupo raw ito na nag-operate sa Asia, sa Pacific region, maging sa North America at Europa. Meron daw umbrella organization ang mga ito at may mga local counterparts sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Sabi ng PDEA, modus anila ng grupo na itapon ang mga shabu sa dagat. They were expecting na yung local contact would come and get this suspected shabu. Most likely, there are several na may iwan lang sa Philippines and the rest, baka transshipment lang po tayo. Patuloy ang investigasyon ng PDEA sa sinasabing mga floating shabu. Para sa GMA Integrated News,
Marisol Abduraman. Nakatutok, 24 oras. Isang linggo bago ang pasukan. Nag-inspeksyon si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang classroom, kabilang sa mga napuna, mga inaanay na kisame, pati problema sa mga palikuran. Nakatutok si Ian Cruz. Ang kinukumpuning inanay na kisame ang unang tinungo ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita niya sa Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan sa pasimula ng Brigada Eskwela. Ayon sa principal ng paaralan, 14 sa 17 classroom ay inanay ang mga kisame kaya pinapalitan na ito ng metal furnings. Ilang beses ding sinilip ng Pangulo ang comfort room sa classroom. Kailangan natin linisin at pagandahin ang mga bathroom. Titignan namin na mabuti kung saan dapat manggaling yung tubig, bakit walang tubig at nagbabayad naman sila. Ayon sa dalawang guro na nakausap ng GMA Integrated News, malimit na mahina o walang tubig, ang ibang estudyante nagpipigil na lang ng pag-ihi. Minsan po may parent po na nagano sa akin, nagka-UTI nga daw po yung anak niya. Sabi ko, minsan po kasi talaga mahirap po yung tubig. Isa pa sa napansin ng Pangulo yung patuloy na paggamit nitong Marcos type building na ipinatayo pa sa panahon ng kanyang ama. Kaya naman marapat lamang daw na makumpuni na ito. Tiniyak din ng Pangulo sa 200 bagong hire ng mga guro para sa lalawigan na prioridad nila ang pagtutok sa pagtuturo at hindi sa mga admin tasks. Naging teacher kayo para magturo, hindi naman para mag-bookkeeping. Sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan. Pagka nag-graduate, talagang graduate, magaling na magbasa, magaling mag-mathematics, magaling lahat. Bago sa San Miguel, unang tinungo ng Pangulo ang Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan. Tumulong siya sa mga gawain para maihanda ang paaralan sa pasukan sa susunod na linggo. Tinatayang 27 million learners ang magbabalik eskwela sa papasok na school year 2025-2026. Magandang partisipasyon, mga komunidad, mga magulang, syempre mga guro at yun ang inaasahan natin na talagang yung buong komunidad ay nakamobilize para tulungan ang ating mga paaralan at siguraduhin ligtas ang ating mga estudyante pagbukas ng pasukan sa June 16. I'm very happy that we are doing a better job, I think, in preparing for the school year, and everybody has already been enrolled into this effort. Nagsimula na rin ang Brigada Eskwela sa iba pang bahagi ng bansa. Sa Pinyahan Elementary School sa Quezon City, nanawagan ng grupong Eco Waste Coalition para sa lead-safe at waste-free na Brigada Eskwela. Kasabay ng Brigada Eskwela ay ang enrollment sa ilang paaralan para sa school year 2025-2026. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Maki-update tayo sa binabantayang low pressure area at magiging epekto nito sa lagay ng panahon sa bansa. Ihahatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Ms. Mel. Mga kapuso, lalo ngang tumaas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area. Matapos kasing tumawid po nito kagabi, dito po yan sa pagitan ng Northern at ganoon din ng Central Luzon, ay napunta na po ulit yan dito sa dagat, kaya po nakaipon ulit yan ng moisture na kailangan po nito para lumakas. Huli itong namataan, 415 kilometers kanluran po yan ng Bacnotan, La Union. Ayon po sa Pag-asa, posibleng maglabas-pasok po yan dito sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Kung sa loob ng PAR po ito maging bagyo, tatawagin po natin yang Bagyong Auring, ang unang bagyo ng 2025. Dito po sa ating satellite image, mapapansin po ninyo na nasa kanlurang bahagi po ng low pressure area itong mga kaulapan. Kaya naman, wala na po yung epekto dito sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero patuloy po nitong palalakasin yung hanging habagat o yung southwest monsoon. Ito po yan, hinahatak niya yung habagat. At dahil mistulang hahampas dito po sa may kanlurang bahagi ng Pilipinas, yung hanging habagat, dito rin posible pong maranasan yung mga matitinding pag-ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga po sa Luzon bukas may mga pag-ulan. Sa ilang bahagi po yan ng Mimaropa, Calabarzon, ganoon din dito sa Bicol Region at sa ilang lugar po dito sa may Central Luzon. Pwede pong maulit yung mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at kasama na rin po dyan itong ilang lugar sa Northern Luzon. Nakikita po ninyo halos buong Luzon na may mga pag-ulan po sa hapon at meron din po mga malalakas na ulan kaya maging handa pa rin po sa posibleng pagbaha o landslide. Dito naman sa
Metro Manila, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan bukas. Pwede pa rin pong may mga break o yung pong pansamantala pong hihinto tapos bubuhos ulit pagkatapos po ng ilang oras. Kaya dapat lagi po tayo nakahanda. May mga pag-ulan din sa Visayas, bukas po yan ng umaga pero mas malawakan na po yung mga pag-ulan. Pagsapit po ng hapon, mas ramdam po yung maulang panahon. Dito po yan sa Western Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi po ng Samar and Leyte provinces. Kaya doble ingat. Sa Mindanao naman, may chance rin po ng mga pag-ulan, lalo na po sa hapon, kasama sa makakaranas niyan itong Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at ilang bahagi rin ng Soc-Sargen. Sa heavy rainfall outlook naman po ng Pag-asa, paghandaan din yung mga malalakas sa pag-ulan sa mga susunod na araw dahil pa rin po yan sa epekto ng habagat, lalong-lalo na sa may Zambales at sa may Oriental Mindoro o Occidental Mindoro din po. No, inaasahan po natin yan. Yung moderate to heavy naman, Metro Manila, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Meron po tayong mga matitinding pag-ulan. Ganon din sa Romblon, Palawan at pati na rin sa Antique. Samantala, may mga kumpol ng mga ulap o cloud cluster din po dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. At patuloy po nating tututukan kung mabubuo rin yan bilang panibagong sama ng panahon sa mga susunod na araw. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Tutol ang ilang kongresista sa mungkahi ng isang senador na pagsamahin na lamang sa dalawa ang 7 articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Walaan nilang dahilang madaliin ang paglilitis dahil maaarian nilang tumawid ito sa susunod na kongreso. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kinontra ng isang House impeachment prosecutor ang rekomendasyon ni Senator Francis Tolentino na i-consolidate o pagsamasamahin sa 2 artikulo ang articles of impeachment na ipipresenta sa Senado para pasok sa panukala niyang impeachment trial mula June 11 hanggang June 30. I don't think it would be possible on our part to just consolidate it into 2 articles. That would be a betrayal of the full articles of impeachment that we have filed. Parang 2 araw lang yung nabibigay for presentation na evidence. Hindi siya magkakaroon ng fair day in court kung mamadaliin naman ngayon. Alam natin pag minadali, kulang yung oras sa dami ng mga ebidensya na ipipresenta. Hindi mo naman yun magagawa ng 1 araw lang at parang hindi din naman yun sapat, parang gano'n. Ayon kay impeachment prosecutor Gutierrez, tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda para sa presentasyon ng articles of impeachment at sa paglilitis. Naninindigan din ang House Prosecution Panel na pwedeng tumawid ang impeachment proceedings mula sa kasalukuyang 19th Congress patungo sa 20th Congress. The impeachment can cross over into the 20th Congress as per jurisprudence of the U.S. rin po. Pero ang ilang leader ng Kamara, ipinauubaya sa Senado ang pagdedesisyon. We signed the articles of impeachment and we identified 7 articles. So again, di ba, until such time na may concrete recommendation or action yung Senate, once they convene as an impeachment court, so sa kanila lang po makakapag-respond yung House. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Walang magmamalabis sa hanay ng mga pulis at walang mga aabuso gaya ng extrajudicial killings. Yan ang tiniyak ng hepe ng PNP sa pagbisita sa Commission on Human Rights. Kahit pa may naunang utos na paramihan ng drug arrest. Nakatutok si Oscar Oy. Makasaysayan para sa mga tauhan ng Commission on Human Rights o CHR ang pagdalo sa kanilang flag raising ceremony ng bagong PNP chief na si Police General Nicolas Torre III. Unang pagbisita ito ng isang PNP chief sa tanggapan. CHR is our boss on the protection of human rights. Pumapasok ang pulis dyan dahil may isang tao na nagrereklamo na nalabag ang kanyang karapatang pantao. Ayon sa CHR, magandang senyalis umano ito sa mas maayos na pagtutulungan ng kanilang mga ahensya. Kung ito hong pagbisita ni Chief PNP dito sa ating komisyon ay mahalaga upang ma-integrate na rin ang human rights sa pagtupad sa tungkulin ng ating kapulisan. Para naman kay Torre,
malaking bagay ang kooperasyon ng dalawang ahensya sa kampanya nilang gawing mas agresibo sa pang-aresto. Marami anyang pulis na nag-aalangan manghuli sa takot na sumabit sa reklamong paglabag sa human rights. Ayon sa CHR, as long as the duty is performed within the bounds of the law, at kung kailangan ho ng gumamit ng puwersa ng kapulisan, pwede naman po yan as long as it is necessary and commensurate to the force being confronted with. Wala nang shortcut dito. If we pair those two ideologies or policies together, na hulihin ang mga kriminal sa ating mga streets, diba, sa Pilipinas, at sa paggamit ng wastong proseso na ang basehan ay batas, yun, wala tayong problema doon. Tiniyak naman ng PNP chief na hindi aabot sa pagwalabis ang agresibo nilang panghuhuli ng mga kriminal. Sabay giit na walang puwang sa kanyang pamumuno ang pang-aabuso gaya ng extrajudicial killing. Pag lumabas tayo sa judicial process, ay di kriminal na rin tayo. Hindi tayo pulis, kriminal tayo. So I really don't believe in that. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Pagdurugo ng utak dahil sa maling pagturok ng anesthesia ang lumabas na sanhi ng pagkamatay ng isang batang nagpatuli nitong Mayo. Base po yan sa resulta ng autopsy ng pulisya. Nakatutok si Mark Salazar. Ganito na po, hindi ka ba talaga matanggap? Ang sugat na iniwan sa pamilya ng pagkamatay ng batang nasawi matapos magpatuli noong May 17, tila nabuksan sa paglabas ng police autopsy report. Batay rito, mali ang paggamit ng anesthesia nang tumuli sa bata. Ang cause of death ay subarachnoid hemorrhage. No? Ito raw po ay maaaring, ibig sabihin ay may nakitang pagdurugo sa isang parte ng utak po ng bata. No? At posible pong may kaugnayan dito yung pong pagturok noong anesthesia. Mas masakit po nung nilipig na po yung anak ko. Araw-araw po talaga malungkot ako. Hindi po nawawala. Mas masakit po ngayon. Kanina, isinampana ng Manila Police District Homicide Division ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa nagtuli sa bata. Bahala na po yung batas po sa kanya. Pinihiling ko rin po na matapos na po ito, yung makulong na po yung doktor. Kasi hindi ko rin po talaga alam kung paano po magsisimula. Pagka-file po natin ng reklamo, ang gagawin po ng piskal ay ipatatawag po yung both parties, yung respondent at po yung ating complainant. No? That will be the time for the respondent to answer all the allegations against her. Maliban sa autopsy report, kasama sa ebidensya ang testimonya mismo ng ina ng biktima at ang sekretarya sa klinik kung saan tinuli ang bata. Siya ang tinanong kung doktor ba talaga ang amo niya. Hindi ko po kasi alam na na doktor o ano man po. Alam ko po kasi po siya, komadrona po. Matagal na aniyang nagpapaanak ang amo niya at marami na rin aniyang tinuli. Kaya ikinagulat niya ang nangyari. Feel ko sa anesthesia talaga siya. Groggy siya. Malikot po talaga. Hindi naman po siya totally nagwawala. So parang nag-aano po siya kasi hindi niya po siguro mapil yung katawan niya. Walang medical expertise ang sekretarya ng klinik pero ang nakita niyang huling sandali ng batang biktima ang lalamanin ng kanyang sinumpaang salaysay. Sa bibig po niya may bulana eh. Tapos ang mata, Hindi ko po siya nakikita eh. Parang tumaano po yung, parang tumitirik po. Pero malakas po siya hanggang sa matapos po yung tuli, kinakausap po siya pinakausap ko po siya para sana ma-relax siya. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng babaeng nagtuli sa bata na tumatayo ng akusado sa kasong ito. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nakaalis na ang Chinese militia vessel na sumadsad sa mga bahura malapit sa Pag-asa Island na teritoryo ng Pilipinas. Aalamin naman ng PCG kung may nasirang iyamang dagat sa pagsadsad ng barko sa gitna ng masamang panahon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Masama ang panahon ng sumadsad sa bahura ang Chinese militia vessel na ito wala pang 2 kilometro ang layo mula sa Pag-asa Island na teritoryo ng Pilipinas. Agad naman daw na monitor ng puwersa ng Pilipinas ang insidente sa Pag-asa Reef 1 na nasa silangan ng Pag-asa Island.
We tried calling them over the radio to ask for the reason why they are seemingly stuck dito sa RIP 1, no? And unfortunately, they were not responding to our radio calls. We also monitored the China Coast Guard vessel, no? Na tinawagan din itong Chinese Maritime Militia, and nakita namin na hindi rin lumapit dahil iniisip namin they're also worried na baka sila ay sumadsad din dito sa shallow area. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakaalis din naman ang militia vessel sa lugar. The master of that vessel took advantage ng current and of course yung lakas ng hangin using its own propulsion. Kaya she was able to be released from being grounded. In the first place, dapat wala naman talaga sila doon eh. Pero hindi pa tapos ang usapin sa panig ng Pilipinas. Magsasagawa raw ng inspeksyon sa lugar para malaman ang damage sa bahura at iba pang yamang dagat. Kapag napuntahan na ito ng ating mga marine scientists, kasama ng ating Philippine Coast Guard, we would definitely inform the public ano ang extent ng nasira dito. Wala pang pahayag ang Department of Foreign Affairs kung ano ang susunod na hakbang ng Pilipinas. Pero nauna nang naiulat na higit sa 150 na diplomatic protest na ang naifile ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Marcos administration. Dahil sa patuloy na sigalot, panukala ni former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dapat i-challenge ng Pilipinas ang China na isalang sa arbitration ang sigalot sa Spratlys, alinsunod sa UN Charter provision na nagsasabing lahat ng dispute ay dapat maresolba ng mapayapa sa pamamagitan ng negotiation, mediation at arbitration. Ang paggamit daw ng dahas ay pinagbabawal ng UN Charter. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Ipinaliwanag na ng nagpalagay ng salitang forthwith sa konstitusyon kung anong ibig sabihin nito kaugnay ng impeachment. Iginit niya ring labag sa saligang batas kung i-dismiss ang impeachment complaint at kung anong pwedeng gawin para maituloy ito ng susunod na Kongreso. Nakatutok si Joseph Moro. Sa tatlong impeachment complaint na nakatungtong sa Senado sa ating kasaysayan, ngayon lamang susubukan ng ilang senador na ipa-dismiss ang kaso kahit walang paglilitis sa pamamagitan ng isang resolusyon na pagbobotohan ng mga senador. Uncharted waters tayo dito. Ngunit kung titignan natin yung saligang batas natin sa lente ng pananagutan, parang hindi nakaakma yung proposal na mag-dismiss lang bigla ng impeachment case na hindi man lang tayo nabibigyan ng pagkakataon makita yung ebidensya. Ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, lumalabag daw sa konstitusyon ang resolusyon. It's very clear under the Constitution that the Senate has the power and the duty to try and decide impeachment cases. So they cannot abdicate that duty. Sa Article 11, Section 4 ng Saligang Batas nakasaad na trial by the Senate shall proceed forthwith. Ito ang pinagdedebatihan ngayon at ang sinabi ng isang panig, ang ibig sabihin ng forthwith ay agad-agad simula ng paglilitis. Ang salitang forthwith ipinalagay ni Ascuna bilang miyembro ng Constitutional Commission na bumabalangkas sa 1987 Constitution. It can mean immediate. It can also mean without unreasonable delay. Forthwith, in the necessarily right away, there can be some delay as long as it's reasonable. Nung binabalangkas ang konstitusyon, isinaalang-alang daw nila ang ibang trabaho ng Kongreso tulad ng paggawa ng batas. Forthwith is a flexible term. There are matters of legislation that are also very important, and the confirmation of appointments have to be done. So the Senate President cannot be totally blamed for seeing that these matters have to be attended to by the Senate before the 19th Congress bows out, because otherwise this will lapse. These are matters that will lapse, whereas the impeachment does not lapse. Ayon kay Justice Ascuna, ang pwedeng gawin ng Senado ay simula ng impeachment process at hayaan ang Senado ng 20th Congress na litisin at desisyonan ito. Pwedeng gawin niya ng 19th Congress hanggang June 30. Because it is not a legislative matter. The adjournment is for purposes of legislative matter.
What is adjourned is the legislative calendar. The 19th Congress still exists. There have been Supreme Court decisions saying that after adjournment sine die, it can continue. Pero kung halimbawa na mapigil nga ng resolusyon ng impeachment sa 19th Congress, maaari pa rin itong buhayin sa 20th Congress, pero ang mga senador lamang na bumoto pabor sa resolusyon ang maaaring gumawa nito. Ito raw ay batay sa parliamentary procedure kung saan ang isang bumoto para sa nanalong resolusyon lamang ang maaaring humingi muli ng botohan sakaling nagbago ang isip nito. It can happen only if one of those who voted with the majority to dismiss the articles will be the one to ask for a reconsideration. For someone who is against its dismissal to vote for dismissal so that he or she, as a surviving member of the Senate, can ask for reconsideration in the 20th Congress. Pero kung maharang pa rin ang impeachment complaint sa 20th Congress, maaaring mauwi ito sa isang constitutional crisis. And the only one that can remedy that crisis would be the Supreme Court because one branch of government, Congress, represented by the Senate, refuses to fulfill its constitutional duty, which is part of the checks and balance because this is a check on the executive, impeachment of the Vice President. Si UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase naman ang sabi, walang lusot sa responsibilidad na yan ang Senado. Tungkulin ng Senado ngayon na simulan yung impeachment complaint. At gaya ng instrumento ng pananagutan ang impeachment, kailangan din managot ng Senado sa taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. 2 million views and counting ang pinusuang Shake It to the Max entry ni Miguel Tanfelix sa TikTok. Pero bukod sa galing sa pagsayaw, inspired din si Miguel na galingan pa ang pagganap sa mga batang riles. Makichika kay Lars Santiago. Hindi nagpapahuli si mga batang riles star Miguel Tanfelix sa mga nauusong TikTok dance trend. Napatok sa mga certified TikTokerist gaya niya. Ang entry nga ni Miguel sa Shake It to the Max trend. May 2 million views na sa TikTok. Kahit sa all-out Sunday stage, maaasahan ang pagpapamalas ng galing ni Miguel sa pagsayaw. Malaking bagay nga raw ang background ni Miguel sa dancing, sa pagbuo ng action scenes sa mga batang riles. Kaya ako nagustuhan yung action dahil para siyang sayaw, may choreography, kailangan mo ng body coordination. So iniisip ko para lang nagsasayaw ng iba yung steps at may emosyon, may galit, may rage. Sa nalalapit na pagtatapos ng mga batang riles, may mixed emotions raw si Miguel sa nalalapit niyang pamamaalam sa role niyang si Kidlat. Sobrang minahal ko talaga yung character ni Kidlat eh. Yung mga challenges na kinakaharap at kinaharap niya sa buhay, talagang sakit sa puso eh. Talagang gusto mong damahin talaga bawat eksena. Grabe naman, sa takbo ng kwento, balik sa pagiging bantay riles si Kidlat at ang mga kaibigan niyang riles boys. Hindi pa rin nila nakakamit ang kapayapaan dahil alam nilang buhay pa si Matos at desididong puksain ang mga taga-riles. Para kay Miguel, malapit mang magtapos ang kanilang series. Binuhay naman ito ang adrenaline at passion niya sa paggawa ng mga umaatikabong eksena. Nag-enjoy ako ng sobra dito sa mga batang riles. And at the same time, feeling ko nasa surface level pa lang po ako ng genre na action. Kaya gusto ko pa pong palalimin. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.
Tinanggal ng kanyang partido sa kanilang hanay si Deputy Speaker Duke Frasco. Sinisira umano nito ang unity sa partido dahil sa mga pahayag na kontra sa kanilang posisyon, kabilang ang suporta kay House Speaker Martin Romualdez. Ang paliwanag ni Frasco sa pagtutok ni Jonathan Andal. Dahil hindi pumirma si Deputy Speaker Duke Frasco sa manifesto ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez para manatiling Speaker para sa 20th Congress, tinanggal siya ng kanyang partido na National Unity Party o NUP. Paliwanag ni Frasco, kinatawan ng Cebu 5th District, nakipag-usap siya sa ilang kongresista at local leaders lalo sa Visayas at Mindanao. Marami anyang dismayado na ang inaasahang pagkakaisa ng mga tao ay nawawala dahil sa mga pansarili at politikal na interes. Pinabulaanan yan ng kapwa niya leader sa Kamara. Wala po akong naririnig na mayroong ganyang issue sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Yung mga tumakbong congressmen ngayon, congresspersons, isipin mo 86% yata nanalo, na-re-elect because of the support of our Speaker. Ayon pa kay Frasco, ang kailangan ng Kamara liderato na isusulong ang pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak. Sagot ng mga kapwa niya Deputy Speaker, United naman yung Congress. Wala akong nakikitang division ng Congress because of the leadership of our Speaker, Speaker Martin Romualdez. 285 congressmen have signed the manifesto support. And I think that is a true sign of unity. We want continuity. Rumesbak din kay Frasco si Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte, Pangulo ng NUP. The suspect of the members is that he's bargaining, arm-twisting the Speaker to retain him as Deputy Speaker. Ngayon lang siya nagsasabi na, may disunity raw. He's the one sowing disunity within the party but by making statements contrary to the party stand. Kilalang kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos si Frasco, asawa ni Tourism Secretary Cristina Frasco at manugang ni outgoing Cebu Governor Gwen Garcia. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Karamihan ng mga Pilipino ay naniniwalang dapat humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial batay sa pinakahuling tugon ng masa survey. Sa non-commissioned survey ng Octa Research, 78% na nagsabing dapat humarap sa paglilitis ang bise para sagutin ang mga paratang sa kanya. 13% naman na nagsabing hindi siya dapat humarap sa Senate trial, habang 9% ang hindi alam o walang sagot. Ang survey ay isinagawa noong April 20 hanggang 24, bago pa ang eleksyon. Face-to-face ang interviews sa 1,200 respondents na edad 18 pataas. Mayroong margin of error ang survey na plus-minus 3% at confidence level na 95%. Another golden moment para kay two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na muli niyang pagdomina sa floor exercise category ng Asian Gymnastics Championships. May isa pang pinaghahandaan si Kaloy para naman sa goal niya na mag-qualify sa LA Olympics. Nakatutok si JP Soriano. Muling pinatunayan ni Paris Olympics two-time gold medalist Carlos Yulo na siya pa rin ang hari ng floor exercise matapos niya muling makaginto sa Asian Gymnastics Championship Senior Division sa South Korea. Nanguna si Carlos matapos magtala ng 14.600 na average score sa finals. Fresh from the competition, nakapanayam ng GMA Integrated News si Carlos kasama si Gymnastics Association of the Philippines o GAP President Cynthia Carion. Paano mo na-maintain yung dominance sa event na to, lalo na after a long break? Actually, wala po ako talagang in-expect sa competition na to. Like, I just wanna test po yung sarili ko kung anong kakalabasan ng performance ko. And syempre, yung kaba po syempre, after Olympics, ibang platform po yung Olympics kesa dito. Hindi naman nadepensahan ni Kaloy ang kanyang pagiging title holder sa parallel bars at vault. Bronze ang nakamit niya dito at sa individual all-around. Sa kabila niyan, wala raw siyang panghihinayang. Next time, bukod sa all-around, magpo-focus talaga ako sa mga landings ko sa vault po. Doon po ako nag-focus sa quality ng movement, sa quality ng skills, sa quality ng landing. I know what he's going through.
So for this, that he went to make the bronze is fantastic. You know, it's really congratulations, Carlos. Thank you. Ang nakababatang kapatid ni Carlos na si Eldrew, nanalo rin ng silver medal sa vault finals ng junior division ng Asian Gymnastics Championship. Of course. Bata pa po si Eldrew, marami pa po siyang mga competition na masasalian. Marami pa po siyang may experience na magaganda, and also marami pa siyang matututunan. Nakatakda namang sumabak sa Women's Junior Division ang kanilang bunsong kapatid na si Eliza. Sunod na paghahandaan ni Carlos ang 2025 World Artistics Gymnastics Championship sa Jakarta, Indonesia sa Oktubre na qualifier para sa 2028 Los Angeles Olympics. Gusto ko talagang makapasok pa sa LA, makapag-compete pa, and ibuhos lahat ng kaya ko. Bilang atleta, it's all God po, palagi. Hindi ko to magagawa ng ako lang mag-isa. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. 3 ang nasaktan sa sumiklab na sunog sa Barangay Pansol sa Quezon City. Nakatutok si Mariz Umali. Mag-aalas 2:30 ng hapon, sumiklab ang sunog sa residential area sa Kaingin 2 gitna sa Barangay Pansol sa Quezon City. Umabot ito sa ikalawang alarma. Dahil daw sa mabilis na pagkalat ng apoy, hindi bababa sa 15 pamilya na wala ng tirahan matapos matupok ang 6 na bahay. Halos wala na rin daw silang naisalba. 3 ang nagtamo ng minor injuries, kabilang ang 26 anyos na si Mark na tumutulong lang daw sana sa pag-apula ng apoy. Kinuha ko yung tumama po sa ulo. Nawarak po talaga, nasugat po. Ganun din naman po kasi ma'am, hindi rin naman po kami tutulong ma'am. Mas lalong maapektuhan lahat ng barangay namin ma'am. Lalong kakalat pa po yung sunog ma'am. Ang 63 anyos na si Tatay Albert nahilo rin sa pagtulong sa pag-apula ng apoy. Nahilo, saka na nasusuka. Mababagal yung mga bombero eh. Kaya ako yung nag-atak ng mga host. Walang natira? Wala. Paano po ang gagawin niyo ngayong gabi? Hindi ko alam kung matulong ng gobyerno, baka yung aming mga asahan. May dinala naman daw sa ospital para malapatan ng lunas. Hindi pa raw matukoy ang sanhi ng sunog, pero ayon sa isa sa mga nasunugan, posibleng may kinalaman daw dito ang mga kabataang nanigarilyo sa lugar. May mga batang pumunta doon sa likuran. Binawal ko pa nga, sabi ko, andyan na naman kayo. May dala daw nakasinding sigarilyo. Sa tingin nyo, yun ang pinagmulan ng sunog? Hindi ko... Posible, kasi kung doon itinapon yung sigarilyo na sinasabing pinutol nila, na baka naman hindi na patay yung apoy. Light material yon, kahoy, medyo bulok-bulok pa nga yung kahoy. Tapos sa taas nun, may mga nakatambak na mga damit. Tuluyang naapula ang apoy pasado alas 4 ng hapon, pero nagpatuloy pa ang overhauling operations para masiguro raw na hindi nasisiklab pang muli ang apoy. Pansamantala namang inilikas sa multipurpose center ng barangay ang mga nasunugan. Sa Pasay City, 2 bahay ang natupok. Umabot rin sa ikalawang alarma. Walang nasugatan sa sunog na naapula makaraan ng 1 oras. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Estasekto mga kapuso, dahil 7 araw na lang ay muli tayong makakapasok sa mundo ng Encantadia. At gaya ng inyong nakikita, nasa Lereo ako kung saan naninirahan ang mga makapangyarihang diwata. Now sa Encantadia Chronicles Sangre, kung may mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante, may mga bago rin silang makakalaban. Kilalanin natin sila sa chika ni Nelson Canlas. Ang tagapangalaga ng brilyante ay hindi agad-agad sumusuko. Ilang tulog na lang, sabay-sabay na nating muling papasukin ang mundo ng Encantadia. Sa Grand Media Conference kahapon, in character na humarap ang mga bagong tagapangalaga ng brilyante sa pinakamalaking telefantasya of all time, ang Encantadia Chronicles Sangre. Si Tera, nagagampanan ni Bianca Umali. Si Flamara, nabibigyang buhay ni Faith Da Silva. Si Dea, played by Angel Guardian. At si Adamus, nagagampanan ni Kelvin Miranda.
Present din ang kanilang mga ina at Ashti na sina Perena Glyza de Castro, Alena Gabi Garcia, at si Danaya Sanya Lopez. Ipinakilala na rin ang mga makakaharap ng New Gen Sangre, mga malulupit at gagamitin ang kanilang kapangyarihan para sa kasamaan ng mga taga-Miniabe, gaya ni Saur na gagampanan ni Gabby Eigenman, Olgana na role ni Bianca Manalo, Nasaan ang sangre? si John Lucas bilang Daron, Jamie Wilson bilang Ednu, Isa kang napakagandang regalo. Shuvi Etrata bilang Beshdita, Huwag niyo kaming sasalingin sapagkat alagad kami ni Kera Mitena. si Billy Hackenson bilang Koshhaba, Malagera. at ang pinakamatinding makakalaban ng mga sangre, ang Ice Queen, played by Rian Ramos. I put extra effort talaga into understanding her, especially knowing na she's an evil character. Kasi ako yung tipong tao na naniniwala ko that all people are good. So, kailangan kong mahanap what kind of pain can make someone evil, can change them. Dumalo rin sa MediaCon ang mga GMA executive sa pangunguna ni OIC for GMA Entertainment Group Cheryl Chingsi. Ang New Gen Sangre naman, hindi raw ine-expect na mas matindi pa sa kanilang preparasyon ang kinailangang ibigay sa paggawa ng mega series. I was physically, mentally, and my heart was prepared. What we did not see coming was the endurance that we needed to actually finish the whole show. Kaming mga sangre, kumakapit kami sa isa't isa. Sa lahat, sabi ko nga, sa lahat ng pinagdaanan namin, basta kapit tayo at matibay tayong apat, kaya nating malagpasan kahit ano pa yan. For me, galing sa pressure yung drive ko. Pero kailangan mo rin siyang kontrolin. It could affect your performance. Fit buds din is a must, kaya't ang diet, stricto rin. Kaya lang, nangyari, mas madalas talaga ako nung nakikikain sa kanila. Hindi nila nagagalaw yung pagkain nila eh. So, pengi ako Nakamahirap doon. Yung mga nagbabaon ng maraming junk, yun yung talagang, bakit po kayo nagdala yun? Esta Sec 2 dahil ang bagong yugto sa mundo ng Encantadia mapapanood na sa June 16. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.